Puri ng Diyos, puri ng ating Panginoon. Paano nga ba malalaman kung ang presensya ng Diyos ay nasa atin? Isa ito sa mga katanungan ko dati, na paano ko malalaman nga na ang Diyos ay nakakagalaw sa aking buhay? Nalalaman ko, naririnig ko ang kanyang tinig at ako ay nakakasunod. Kung meron palang pagbabago sa aking puso't isipan at nagagawa ko yung mga mabuti, yung mga gawang tinatawag na gawang kabanalan o yung nagpapalapit sa akin sa Diyos, ibig sabihin ang Diyos ay malayang nakakagalaw sa aking buhay. Ngunit kung pilit ko pa rin isinisiksik at ginagawa yung mga kasalanan na paulit-ulit kong ginagawa at alam kong hindi tama, ibig sabihin hindi siya malaya, wala siyang presensya sa aking buhay. Kaya kung tinitignan ko at iniisa-isa ko ang aking sarili, yung aking pagbabago, meron nga bang pagbabago sa akin mula noon? At meron akong nakikita ng mga bagay na dati ginagawa ko. Dati madali kong gawin, madali akong mag-isip. Alam kong mali pero ginagawa ko pa rin. Pero bakit ngayon na hindi ko na, parang wala na akong panlasa, parang umiiwas na ako, parang nilalayuan ko na. Ibig sabihin, ang nagagawa ko na ay yung tama, yung mabuti. Ibig lang sabihin, ay naririnig ko yung tinig ng Diyos, pinapayagan ko siyang gumalaw sa aking buhay. So, dito, ang leksyon pala ay, kung gusto mong magkaroon ng tunay na pagbabago sa iyong puso't isipan, palayain mo o payagan mo ang Diyos na pumasok, pakinggan ang kanyang tinig. Sa Ebanghelyo ngayon makita natin na siya ang mabuting pastol, na sabi niya, nakikinig ang aking mga tupa. Kilala ko sila at sila'y sumusunod sa akin. Ang paanyaya ng Diyos sa iyo at sa akin ngayon ay pakinggan natin. Alamin natin, ano nga ba? Alin nga ba ang tinig ng Diyos? Baka iba ng tinig ang ating pinapakinggan. Kaya napakahalaga na pakinggan natin ang boses ng Diyos sa ating puso at payagan siyang gumalaw. At malalaman mo na lamang na bakit ayaw ko nang makipag-away. Bakit ayaw ko nang mapasama sa mga taong ang pinag-uusapan ay yung buhay ng ibang tao. Wala ka ng panlasa. Ang gusto mo na lang pakinggan ay yung mabuti, gumawa ng mabuti sa iba, tumulong sa iba. Ibig sabihin ay nakakagalaw ang mabuting pastol sa ating buhay. Kapatid, ito ang paanyaya at paalala ng Diyos sa atin, sa iyo at sa akin ngayon, na payagan natin ang Diyos, pakinggan natin siya lagi. Dahil ang Diyos ay gusto tayong gabayan at ihatid doon sa kanyang Ama. Dahil pagdating ng panahon, ang kanyang mithiin, tayo ay magkasama-sama sa isang lugar na kung saan isang buhay na may kaganapan, isang buhay na may kagalakan at pagmamahal, punong-puno ng pagmamahal, at kasama natin ang ating Diyos mismo. So, ito ang ipagdasal natin, pagnilayan natin na nawa magawa natin ang hamon ng Diyos. Pag nagustuhan po natin ang ating reflection ngayon, ay bahagi natin sa social media. Gawin nating viral ang salita ng Diyos araw-araw. Punuin natin ng good news. So, isang mapagpalang araw sa inyo, sa iyo at sa iyong mga mahal sa buhay. God bless. God is good. Happy Mother's Day sa lahat po ng mga nanay. God bless. God is good.